Sa bawat batong may marka ay may kwento na gustong magsalita, ngunit iilan lamang ang marunong makinig. Ang nakikita ng iba ay simpleng uka lamang, ngunit sa mata ng isang bihasang treasure hunter, ito ay isang mensahe. Ang simbolong bilog na may parisukat sa gitna ay hindi basta disenyo. Ito ay isang paanyaya, isang paalala na may iniwang kayamanan sa lupaing ito. Sa bidong ito ay babasahin natin ang kahulugan ng markang ito na natagpuan ni Ka-TH sa kanyang lugar, gamit ang tamang interpretasyon at hindi haka-haka. Kaya makinig ng mabuti dahil ang isang maling basa ay maaring maglayo sa iyo sa kayamanan. Ngunit ang tamang kaalaman ang siyang magdadala sa iyo sa mismong puso ng nakatagong deposito. Ang simbolong bilog na may parisukat sa loob ay kilala sa treasure hunting bilang tanda ng barya o salapi. Sa sinaunang panahon, partikular po dito sa Asya, ang ganitong hugis ay ginagamit sa mga lumang barya ng Hapon at saka China. Ang bilog ay sumisimbolo sa walang katapusang yaman, ginto at halaga. Ang parisukat naman ay tanda ng kahon, lalagyan o mismong lupa. Kapag pinagsama ang dalawang ito, malinaw ang mensahe. May yaman na nakalagay sa isang lalagyan. Hindi ito babala, kundi kumpirmasyon. Sa mundo ng treasure hunting, ito ay tinatawag na good sign. Ibig sabihin ay tama ang iyong dinaanan. Mahalagang tingnan kung paano inukit ang simbolo dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbasa. Ang bilog na may malalim na parisukat na butas ay hindi pang ibabaw lamang. Ito ay patayong palatandaan. Kapag ang butas ay nakaharap pa itaas at diretsong pababa, ang mensahe ay malinaw. May inilagay sa ilalim, hindi sa gilid, hindi sa malayo, kundi sa mismong ilalim ng batong ito. Ang ganitong maraka ay ginagamit bilang deposit marker. Ibig sabihin, dito inilagay ang kahon. Hindi ito panlin lang, ito ay diretsong mensahe para sa marunong umunawa. Ngunit hindi rito nagtatapos ang pagbasa. Ang loob ng butas ay kasing halaga ng labas nito. Dapat mong silipin ang mga gilid ng parisukat. Mayroon bang isang side na mas makinis, mas matuwid o mas sinadyang ukitin? Kung may makitang gasgas o marka sa loob, ito ay hindi aksidente. Ito ay direksyon. Ang kahon ay maaaring hindi eksaktong nasa ilalim, kundi sa direksyong itinuturo ng marka. Maraming nahukay ang wala sa lugar dahil hindi ito sinuri. Tandaan, ang loob ng simbolo ay nagsasalita rin. Ang isa pang mahalagang detalye ay ang lalim ng butas. Kapag ito ay masyadong malalim at parang binutas ng matigas na kagamitan, may kahulugan ito. Ipinapahiwatig nito na ang kayamanan ay hindi mababaw. Ito ay inilagay sa malalim na antas ng lupa. Ang hugis parisukat ay nagpapatunay na ang target ay gawang tao or man-made. Hindi ito barya lamang o hiwa-hiwalay na yaman. Ito ay isang kahon, posibleng metal, posibleng silyado. Ang ganitong lalim ay nangangailangan ng tiyaga at tamang paghahanda. Hindi ito minamadali. Ngayon ay dapat bang suriin kung ang bato ay naigagalaw o bahagi lamang ng lupa? Kung ito ay maluwag, maaaring ito mismo ang takip. Ngunit kung ito ay malaking tipak na hindi gumagalaw, ang hukay ay kadalasang nasa paanan nito. Lalo na sa bahagi kung saan mas malinaw ang gilid ng parisukat. Dito kadalasang inililipat ang hukay. Maraming beses nang napatunayan na ang marka ay hindi nagsisinungaling. Ngunit sinusubok nito ang pasensya ng naghahanap. Ang simbolo
ay hindi nandaraya. Ang nagbabasa ang dapat maging maingat. Sa treasure hunting, ang ganitong simbolo ay hindi basta iniiwan. Ito ay madalas konektado sa military deposits. Ibig sabihin, may posibilidad ng mga bitag. Maaring tubig, maaring pressure trap, o mas mapanganib pa. Kaya bawat hakbang ay dapat may respeto at pag-iingat. Ang simbolong ito ay hindi para sa padalos-dalos. Ito ay para sa may kaalaman at disiplina. Ang kayamanan ay hindi ibinibigay sa pabaya. Ito ay ibinibigay sa marunong maghintay at umunawa. Kung susumahin ang lahat ng palatandaan, ang simbolong ito ay malinaw ang mensahe. May kahon ng yaman, malamang ay nasa ilalim. At kung may marka sa loob, may direksyon na dapat sundan. Kapag wala, ang bato mismo ang X mark. Hindi kailangan ng komplikadong kwento. Ang simbolo ay direkta. Ngunit tanging ang may tamang mata ang makakabasa. Maraming dumaan, iilan ang nakaunawa. At mas kaunti ang nagkaroon ng lakas ng loob na sundan ang mensahe. Tandaan, ang tunay na treasure hunting ay hindi basta paghuhukay. Ito ay pagbabasa ng lupa, pag-unawa sa iniwang mensahe at pagrespeto sa kasaysayan. Ang simbolong bilog at parisukat ay hindi gawa ng pagkakataon. Ito ay ginawa upang magtagal, upang hintayin ang tamang panahon at tamang tao. Kung hawak mo ang kaalamang ito, hawak mo rin ang susi. Ngunit ang susi ay walang silbi kung walang tamang kilos. Ang lupa ay nagbibigay lamang sa handa. Sa kabuuan, ang simbolong ito ay isang paalala na ang kayamanan ay hindi lamang ginto kundi kaalaman. Ang bilog at parisukat ay tahimik na nagsasalita para sa mga marunong makinig. Kung nakahanap ka ng ganitong marka, huwag kang magmadali. Basahin mo ito, damhin mo ang lupa at igalang ang iniwang mensahe. Dahil ang kayamanan ay hindi tumatakbo, ngunit nawawala sa mga hindi handa. At kapag dumating ang tamang sandali, ang lupa mismo ang siyang magbubukas. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.